Welcome sa zipnayan.com, At ngayong araw, napaka-exciting ng pag-aaralan natin, Yung proof ng Pythagorean theorem, So, kung kayo ay nag-aaral ngayon, malamang naturo na to sa inyo. Ano ba yung ibig sabihin ng Pythagorean theorem? Pag meron kang right triangle, so this is a right triangle, at meron kang side length na a at b, at hypotenuse c, the equation is c squared equals a squared plus b squared. Okay, so halimbawa, ang example nito is paano kung ang A mo ay 3 at ang B mo ay 4. Paano mo kukunin yung C? So, kukunin natin itong equation, kopyahin natin. C squared equals A squared plus B squared. So, magiging C squared equals, what is 3 squared? 9 plus B squared is 16, which means that C squared equals 25 and C equals ng square root ng 25? Negative 5 tsaka 5. Pero 5 lang syempre kasi length yung pinag-uusapan natin. Okay, so yung sagot niyan, ang C natin ay 5. Okay, so yan yung isang example. I'm sure very familiar kayo dito. Ito yung pinaka sikat na Pythagorean triple. Okay, so burahin natin to, Ngayon, kung makikita nyo, meron akong mga triangles dito, Ito yung mga right triangles. At yung mga triangles ito galing siya dito. Ginawa ko lang, kinopya ko lang, then nag-flip, nag-rotate para makapag-produce ako ng apat na triangles. So, isang triangle lang congruent lahat yan. Galing lang siya sa isang triangle. So, watch closely kasi pero akong gagawin dyan sa na yan, sa apat na triangles para ma-prove natin yung Pythagorean theorem. Okay. So, ilalagay ko ito dito. Mag-form ako ng isang figure. Okay. Oops. Sorry. Okay. Nakikita nyo siguro kung ano yung figure na yun, Ano kayo yung figure na yun? Tingnan nyo. Mukha siyang square, In fact, square siya, Kasi, bakit siya square? Pwede nyo i-pause yung video, tapos pwede kayo mag-analyze. Okay, square siya kasi, unang-una, right yung mga angles dito. Ito ay corners ng, di ba, ng right triangle kanina. So, right ito lahat, 90. At, ang second condition para siya maging square, ay dapat pareho yung length, nung sides niya, So, for example, ito ay A. Dahil congruent itong lahat ng mga triangles na to. Ito yung maliit na side. O maiksing side. Lahat na maiksing side, A yan. Diba? And then, kung ito naman ay B, lahat ng mahabang side naman ay B. So, ano bali yung length nung natin? Nung square. Yung side length nung square natin is A plus B, So, kung kanina 3 tsaka 4 yung AB to 7 lahat to. 7 by 7 square. Okay? So, ito naman yung C, yung hypotenuse. Siyempre C rin ito, yung mga ibang sides. Okay. So, meron tayong problem ngayon. Paano ba natin kukunin yung area ng square? Yung malaking square. Okay? Dalawa yung square dito. Yung malaking square, yung A plus B. Yung side length niya. Tsaka yung itong square na to. Di pa natin napaprove na square to, pero assignment yun na lang yan. Masyadong hahaba yung video pag ipaprove pa natin. So, paano kukunin yung area ng malaking square? Meron tayong, one way is to, di ba, side times side. So, paano yun? A plus B, kasi yung length niya times A plus B. Meron pa bang ibang way? Meron pa.
i-add natin yung area nung 4 na triangles plus area nung square na 'to, 'di ba? Yun din yung area nung buong square. So, another way to find the area of yung malaking A dito is yung area ng malaking square is to find the area of the triangles. Paano yung area ng triangle? Base times height over 2. So, base times height, AB over 2. Anyway, BA or AB pareho naman yan kasi ang multiplication is commutative naman. Ito yung area ng isa, AB over 2. Pero ilang triangle siya? 4. So, magiging times 4 ito. Plus, yung area ng square, C squared. So, pareho ito What we are talking about here is the area of the large square. Area of large square, area of large square. So, since pareho sila ng area ng large square, dapat equal silang dalawa. Di ba? So, pwede natin silang i-equate. So, unahin ko muna to. Pwede ko na ba i-simplify ito? 4AB over 2. Magiging 2AB, di ba? Plus C squared. So, ito na yon. Ito, naging ito na siya. Equals, since yung area nito ay syempre equal din siya sa area nito, same square lang naman siya. Pwede kong A plus B quantity square. A plus B times A plus B is A plus B squared. And then pwede ako mag-simplify. 2AB plus C squared equals A squared plus 2AB plus B squared. Okay. Naalala nyo to, squaring ng binomial. Next, meron akong 2AB dito, meron akong 2AB dito. So, ibig sabihin, pwede ko silang i-minus, Magma-minus ako ng 2AB and then minus 2AB. Anong matitira? Mawawala ito and then mawawala ito. So, matitira na lang dito, C squared equals, matitira dito yung A squared plus B squared. O, di ba parang magic siya kasi ito rin yun. Ito na yung proof actually. Ito na yung proof ng ating theorem, Pythagorean theorem. So, ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung meron kang triangle, right triangle, pwede mo siyang kopyahin into 4. And then, pwede ka mag-form ng ganitong figure. You can always do that. Gaano man kaliit, kalaki yung triangle mo kahit ganitong sukat niya, mahabang mahaba yung isa. Sorry. Kahit mahabang mahaba yung isa, pwede mo pa rin gawin siya square. And the area of that square, when equated, will always satisfy this equation. Dito siya pupunta talaga, kahit anong gawin mo. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit. Kaya siya always true. Kaya yung sinasabi natin na proof. Okay? Sana ay meron kayong natutunan at marami pa yung proof, Yan yung theorem na pinakamaraming proof. More than 300 yata kung hindi ako nagkakamali. So, pwede kayong mag-search sa internet kung ano pa yung mga ibang proof ng Pythagorean theorem. Okay? Maraming salamat.